A'udzubillahi syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una, akong pasalamat. Magpasalamat ako sa ato ang presidente, organizer, ang gikaitapan, sikat na kaayo kaniadto pa. Atong pinalanggang barangay kapitan, unya nahimong Commissioner Mar Masanggit. Atong mga lideres sa lain-lain mga probinsya o munisipyo dinhi sa Mindanao, ubay-ubay kamong tanan ania dinhi. Ang uban nakita na nako kaniadto apan naagi isa ka tawo nga suod sa kuha Vice Governor Efren Piñol. May hapon sir. Ako nga kauban sa Davao del Sur ni apo dinhi ang Bukol family o ang mga lideres. Naapo ko'y mga nakitaan nga akong mga brothers in faith dito sa bar, sama sa lugar sa Barira. Marag na sila atong mga kauban dinhi. Nianhi ko karong hapon tungod sa imbitasyon ni Kapitan Masanggit. Tungod kay kining Inday Sara 2028 movement nationwide. Nakadungog na ko niini gani, ming-appeal pa ako dito sa launching nila or nato dito sa Grand Menseng Hotel. Niapog ko karon aron ipakita kaninyo ang suporta. Nganuman, tungod kay ang atong nasod karon is in a crossroads of history. Gikinahanglan kita isip ginikanan, isip Pilipino nga maningkamot gayud nga karong 2028 mahatagan og dako og makabungog nga suporta ang atong pinalanggang Inday Sara Duterte. Nganuman, dili tiyaw-tiyaw ang atong kalaban sa politika karong panahona. Doon na pa mo'y nakita ang presidente nga instead nga iyahang mahalon ang iyahang former presidente, iyaha pang gikidnap, unya gipadala dito sa langyaw nga nasod nga Netherlands dito sa International Criminal Court. Ako nagatudlo ako og bataon, 28 anyos na. Ang bata nako, ako ang now nalang. 28 ako kaanyos nga nagtudlo og balaod din ako sa Jose Maria College sa atong pinalanggang Pastor Apollo Sigibuloy. Apan karon lang ko nakakita og presidente nga iyahang i-surrender ang iyang kaugalingon nga citizen. Lumulumpyo sa iyang nasod sa usa ka langyaw nga korte. Nga gani, dili na kita miyembro March 17 of 2019 pa. Siguro sa iyahang tanaw o sa iyahang panglangtaw, makaayo kini sa iyahang papolitika. Apan sa mga magtutudlo, sama ka nako, usa kini kadakong sakpa sa atong mga Pilipino. Nga naman, unsay meaning niini? Ang meaning niini, o kini, atong presidente mismo, wa na mutuo nga ato ang justice system sa ato ang nasod nagalihok pa. Siguro sa ihang tanaw, kung mawala si Tatay Digong sa pamulitika, mukusog ang iyahang pamulitika, apan wala siya ni siguro na abas sa iyahang pag-analisa nga susama nga iyahan ang gihukman nga wala na kitay tarong nga prosecutorial service, wala na kitay tarong nga panghustisya ang atong gobyerno nagkagubot na. Kaya nga no, ang ICC is the court of last resort. Gitukod kini alang sa mga nasod nga dili makakaya na o pagpadagan sa ilahang hustisya. Sama pananglin kaniadto sa Africa. Musugot pa mo nga ang Pilipinas mura na pod og mga nasod kaniadto sa Africa. Di ba dili? Duna kitay justice system nga healthy. Duna kitay justice system nga dili siguro kaayo perpekto pa. Apan ang atong presidente ihimo kini tungod lamang sa iyahang ubos nga pananaw nga makaayo sa iyahang pamulitika. Unsa pa? Nahimo na ang atong nasod karon
as the #1 criminal syndicate in the country. Sikat na kita sa tibuok kalibutan, dili sa maayo, sa positive aspect. Sikat kita tungod kay atong gobyerno mura na og sindikato. Nga naman, daghan kaayong mga paatong pwede ipakita. Nga naman, tanawang pundo sa PhilHealth. Doon na tuoy pundo sa PhilHealth para ipagamot, para atong gamiton, para sa atong mga katigulangan, sa mga nasakit, unsay gihimo, i-divert ang pundo. Asa na ang pundo? Di na nato makita. Unsay gihimo sa uban natong mga pundo, ipang-divert, ipang-ihimong ang program funds, kanuman, kay para dali nilang makawat. Gibutang dito sa flood control plans, kay ngano, kada ulan, wa na may makitaan. Nakita na ninyo tanan. Ang atong gobyerno karon iyahay na lamang og kawat. Maugani na nga kita isip ginikanan. Isip Pilipino. Di kinahanglan nga kita maningkamot gayud nga mabalik nato ug matudlo nato usab sa atong mga anak nga gikinahanglan di ay ta magtuon gihapon og maayo, magbinuutan kay para dunay maayong kaugmaon ang atong mga anak. Nga naman, unsa na ba kinatudlo nato karon sa atong mga anak? Pinaagi aning gobyerno ni Marcos na okay ra na di ka magtuon bisag di ka kauman, okay ra na mag-adik-adik ka, okay ra na mangawag ka, kay ikaw ang pinakarespetado karon sa atong gobyerno. Mauna ang atong ginatudlo karon. Bawin mo nato na. Tungod kay kita taga Davao, nakahibalo kita nga kung si Inday Sara na ang mapresidente, kaning mga kurakot masumbagan kung dili yun ni sila muundang. Mauna kita taga Mindanao, we have that bounded responsibility to be reminded that this country is the only country in the world given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. This is the only country in the world, and therefore we have that responsibility to ensure that the future of our children are protected. We therefore have that responsibility to ensure that Inday Sara will win in the 2028 elections. Pwede ba na natin mahimo Mintanawan? Gani, usa kumuanhi dinhi. Doon na ko'y trip paingon sa Netherlands sa akong birthday, sa birthday ko March 20. Kaya makipag-confer ko ni Attorney Kaufman. Doon na isa ka remedy under Article 16 of the Rome Statute nga finally gihatagan ako og katungod nga i-operationalize it. Sa ako magong tan-aw, gwapo ang gihimo sa ato ang abogado nga to. Nindot, apan gihimo na si Tatay Digong isip ebidensya nga rito sa prisuhan, magbasya pagbalik 4 kilometers, galakaw lang siya mauna nga namayat ko attorney. Hadlok kayo sila, na po impeachment complaints. Pwede na napo isulti sa inyo ha, na doon na tayo plano po ni anak. Maugani, kunya mapantayan na kong istorya, doon na po sila ibuhaton, bisang mapalpak patay. Ang ako lamang mensahe is this: ikinahanglan ang mga Mindanawans magkahiusap. Kinahanglan yun. Nudulog ta ang Commissioner Mar Masangkit, dunay daghan nga mga naga-grupo, mga parallel groups, dili nato sila pugngan. Apan nagkuha silang hangyoon, let us try to unite this 2028. Atong panimuhaon nga usahon tanan mga parallel groups para sa hiniusang kusog, dili nato tanawon. Kung kinsay leader, kinsay sikat, atong tanawon kung kinsa rin nauna niini. Ang nauna niini, kanyan tubagin ni mga kumigo, o ganit ka naibitan na niya ang kurihin. Atong hangiwan mga parallel groups, let us try to
together and come up with a unified force that will bring a whooping victory of Inday Sara in 2028. Kaya kung piling natin na himuon, tanawa, ang ratio voters sa Mindanao, Visayas, ug Luzon. Kung dili ta mga boto 80% nga moboto ka Inday Sara, baka makatsampa ka ang pikas. Okay? So paniguhaon nato nga instead nga 80% atong ihatag kang Inday, 98% atong ihatag kang Inday dito sa 2028 para siya magpresidente. Pwede ba na? Kay palugod ang kwarta ang pikas. Daghang kwarta. Oh. Pero di na tapusulti, dawata na. Kung pwede, luwagi ang gahatag yana. Tama na. Magka, kudawag po naman ang kwartahan na. Kanang kwartahan na sa ako na haram na. Haram na. Dagan mo hatag yung kwarta. Ikunin mo. Sir, thank you sir ha. Di mo dawat anak. Pwede ba natin mo una? Kaya kung tawaton na muna ninyo, maulaw mo. Oh, maulaw mo. Kunya, ilan naman po kaadlaw lang yung gastuhon. Ang uba nato, hindi pa yung kanduay, ang iyo, urot tayo. Kami mga Muslim, di pa mo inom. Pero na po na kaya mga brothers po, tagupat ko kasawa, na mahurot ka po na. Pwede ba nato, let us have that affirmation and promise nga kung mag-ulan na po kwarta karon 2028, sigurado mangyod ko, one time lang, para kay tatay nga ni priso para sa ato ang nasod, ato yung parugan, nga di na tabaulaw, ato yung sultian, bisan pagkatagan ko ni mo kwarta, Duterte lang gihapon me. Pwede ba na? Hinaupunta nga atong dili hikalimtan that we only live in this world but once. We only have one journey in this akhirah, in this world, in this material world. Ang atong nasod painguna dito paubos na. Number 3 of the most corrupt countries in the world. Let us arrest that slide to hell. Ato ng tungan kung pwede lang para sa atong mga anak. Maningkamot kita, dili istorya lang. Apan maningkamot kita sa tibuok nato nga makaya. Nga gikinahanglan nga muadto ta sa tamang dalan. Sa kada prayers nako sa Islam, we always pray and lead us to the right path. Because that indeed is what is needed by our country today. Kinahanglan nato mubalik ta sa tamang dalan. Mubalik ta kung unsa ang gikinahanglan sa atong nasod. Usa ka leader nga tarong, usa ka leader nga motindo kung unsay kaayuhan sa atong katawhan. Ug sa tanang mga nanagan karon isa lang ang akong nakita nga amayan, si Inday Sara Duterte. Maayong hapon kanatong tanan. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala bless us all. Thank you so much. Attorney, Assalamualaikum, Attorney. Waalaikumsalam. Vlogger po kami ni Tatay Digong. Oy, mayo. So, yes. Attorney, magandang hapon po, Attorney. Meron po tayong katanungan. Ano po yung naging komento mo po sa naging performance po ni Attorney Kaufman kahapon? Well, magaling yung pagka-deliver niya ng kanyang summation, no, of arguments, no. And I'm hoping and praying na somehow decide in favor of the defense, no? Kasi maganda pagka-presenta ni Attorney Kaufman yung summation ng depensa ng ating mahal na dating presidente. So, Attorney, last hearing na po ngayon, di ba? So,
Ano po pag-asa natin para may pag-asa po ba si Tatay Digong? Alam mo, kinakailangan magdua tayo. Kinakailangan magdua tayo. Maski sa tingin ko medyo malabo, pero anything is possible in this world. No? Allah subhanahu wa ta'ala can always create a miracle. Who knows? Baka sasabihin na no case against FPRRD. And it is a possibility. And idasal natin. Okay. Attorney, ano po yung masasabi mo sa inihain po ng prosecution po? Masasabi mo pang tama po yung inihain po nila na yung statement po nila, or mas maganda po yung statement po ni Attorney Kaufman? Sa tingin ko lang, no, mas maganda yung statement ni Attorney Kaufman. Kasi una, ang atake nila doon sa first day is parang political speech daw. No? Necessary, pero nung iniisa-isa na ni Attorney Kaufman, ang sabi daw nila, he is nitpicking. No? Pero ako, defense lawyer. Trabaho ko yan everyday. Natural na trabaho ng abogado na i-cite talaga kung ano ang weakness ng kanilang mga ebidensya ng kanila. Makikita naman natin yung only evidence was even based on hearsay, yung direct order. Wala talagang direct order. Si Presidente Duterte na patayin mo yan, patayin mo yan. Wala naman eh. Ang only evidence na napakita nila was even a product of hearsay evidence. Ano yung hearsay? Yung sabi lang niya, hindi po pwede yun sa korte. So sana makita ito ng ICC at mag-desisyon sila na walang kaso against FPR. Attorney, mensahe na lang po attorney sa ating mga kabayan kasi marami pong nadidismaya sa katatapos lang po na hearing doon sa ICC. Ano po yung mensahe niyo po? Well, let us not lose hope. No? Ako rin, medyo nadidismaya ako. Pero kailangan na magdua pa rin tayo, kailangan pray tayo. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala, it is only the Lord Almighty who knows everything that will happen. No? Anything can still happen, even if hindi masyado maganda sa tingin natin. Pero malay mo, baka magkamilan. Pero tayo rin kasi may gagawin din tayo. Nasabi ko na nga kanina kung ano yung gagawin natin, may dosing na gagawin. So gagawin ko rin yon as a parallel effort dito sa ginagawa nila Attorney Kaufman doon sa ICC. I see. Sabi ni Colmenares, mahina raw yung depensa. Si Attorney Colmenares, maski kung sasabihin yan, anti-Duterte talaga yan. Sumasigado ka lang ang ating depensa. Sa kanyang tingin, mahina pa rin yan. So, pabayaan natin siya. Opinion niya yun. Sa tingin ko, malakas ang ebidensya natin. Paano lang sa lahat po ng mga sumusuporta po kay BP Inday Sara? Ano yung komento mo? Paano lang po sa lahat po ng sumusuporta kay BP Inday Sara? Mensahe mo. Sobra ang aking pasalamat sa katunayan dito ngayon sa Toritorion na laging pag may meeting kami, nandito talaga sila. Siyempre, ang aking pasalamat hindi lang sa Davao, kundi sa Tibok, Mindanao. Ang mga tao dito ngayon ay Basilan, Tawi-Tawi, Ganon Sur, Barm, Davao Oriental, Del Norte, Del Sur, North sa Cotabato. North Cotabato, South Cotabato, dito sa Davao del Sur at sa Davao Occidental at Davao City of course. So, dako kong bisalamat bilang commissioner at founder ng movement. Sobrang dako kong pasalamat sa mga tao. Walay puas na nagtabang kay PP Inday, walay undang sa pagsuporta kay PP Inday. Bisag nagulan karon pero ang mga tao kanunay nagatabang kay PP Inday. Salamat sa inyong pagtabang. Sige ha. Thank you, maraming salamat. Testimonial dinner sa mga bagong abogado.